let us be kind. We should allow them to have a life, and that we should not magnify even their errors, even their shortcomings. As the Arabs say, even a good horse must be allowed at least one fall. In dealing with people, whether they are religious or whether they are just professional people or just artists, consider a person's batting average more than his or her isolated failures. Pagka po nagkakamali halimbawa ang inyong asawa, nagkamali ang inyong anak, o nagkamali ang isang leader, ang isang civic leader, isang religious leader, hindi nyo sa huhusgahan sa isang niyang pagkakamali. Titingnan nyo yung average. Ano ba ang average grade niya? Ang general performance niya, 85 and above. That's already excellent. That's already very good. I will not expect perfection from my wife, from my husband, from anybody, even from my religious brothers and sisters and leaders. Dahil ang nangyayari, pinahihirap po natin ang buhay ng ating kapwa. At pag sobrang mataas ang expectation natin, konti na lang o wala na lang taong magtatangka na pumapel sa ganong mga role sa buhay dahil mahihirapan sila na lagi nababatikos, laging kinikriticize sa mga tao. So apply this truth to wives and husbands, to children and parent relationship, no? To followers and leader dynamics, even to audience and performers, na huwag nating hayaan na mas-spoil ang isang napakalaking bagay dahil lang sa isang maliit na bagay. Kumisan, meron kayong malaking preparasyon, meron kayong pagdiriwang, tapos nainis ka lang doon sa umaga, inis ka na maghapon, sinira mo na ang lahat. Huwag kayong maniniwala doon sa, ay, nasira ng araw ko. Pag sa umaga pa lang, parang may nasisira na bahagi ng inyong araw, itigil nyo na yun doon, contain it there, stop it so that the rest will be preserved. Yung sabihin, ayan, nasira ng araw ko, and then patutunayan nyo na nga na nasira na, daladala nyo na maghapon. Huwag nating palalalain ang isang bagay na hindi maganda. Because the work of the people of God is to contain evil, to stop it, to limit it from affecting more and more people. Then verses 2 to 3 of Ecclesiastes 10, the heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left. Even as he walks along the road, the fool lacks sense and shows everyone how stupid he is. Now, before you demonize your left hand, no, and worship your right hand, symbol lang yan. At naging symbol, sa napakatagal na panahon, yung kumakaliwa, pumupunta sa kaliwa, na parang nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin na yung kaliwang bahagi na inyong katawan ay masama, no? At lahat ng nasa kaliwa ninyo ay masama. Don't take it too far. It is important that we accept one another. At isa pa pong pag-operationalize ng verse na ito, kung kayo magulang, kayo ay kuya, kayo ay may otoridad sa mga bata, may kanya-kanya talagang likas ang tao. May kani-kanyang inclination, may kani-kanya na hilig sa buhay. Marapat tayo mga nagmamahal, ang gawin natin, suportahan natin sila na yung hilig nila ay mapuntahan nila, magawa nila sa pinakamakadiyos na paraan, at hindi pilitin natin sila na mag-iba ng gagawin dahil tayo yung may kapangyarihan, tayo yung may pera, tayo ang masusunod. May kasabihan ng matatanda, kung saan nakahilig, ay doon bumuwal. Kung saan daw nakahapay ang puno, ay doon siya bumuwal. Alam nga namang nakaslant dito yung puno, ay expectin mo dito siya matumba. Doon siya pupunta. Huwag nating laging ibahin ang ating kapwa. Tayo'y nilikha ng Diyos, meron siyang purpose, meron tayong definite giftings, meron tayong pagkatao na unique to each one of us. Kaya dapat hindi tayo over-domineering and we should not dominate one another. Ang Diyos na may karapatan at kapangyarihan at kakayahang idomina tayo, hindi niya tayo dinodomina eh. Binibigyan niya tayo ng free will. So bakit kailangan magkaroon ng mga dominanting tiya, dominanting kuya, dominanting ate, dominanting nanay, na lahat na lang umaandar pag kumukumpas siya, lahat na lang na kailangan mangyari siya, magpapasya kung kailan mangyayari yon. Mga kapatid, kung kayo ito, mag-isip-isip tayo, let us not make the people around us miserable. Igalang natin sila at bigyan natin sila ng buwang kung paano sila lalago, paano sila magiging tao in the way that they were designed and made by God, in the way that they like, and in the way that will give them fulfillment, not in the way that will please our standards. Kung anong gusto nyong gawin, gawin nyo sa buhay ninyo. Of course, we may suggest to others, we can give an inspiration, we can give some guidance, but we should never live people's lives for them. And we must never ask them to live their lives for us, or our lives should never be lived by them. Kailangan binibigyan natin ng laya.
At ito po napaka-importante lalo sa ating society na masyado tayong traditional, talaga yung authority ng mga magulang, gano'n na lang, which is nice because most of the time parents are correct, but definitely not all the time. Kaya binibigyan natin ng puwang ang ganyang mga bagay. Alam nyo, nagtataka ang maraming tao kung bakit ang Panginoong Jesus, nung may tinawag siya na isang gusto niya maging alagad, sabi niya, follow me. Sabi nung tao, ililibing ko pa po ang tatay ko dahil namatay. At sabi ng Panginoong Jesus, let the dead bury their own dead. Very, very few people appreciate what it can really mean. That the Lord Jesus and His ministry was dedicated to setting people free. And you know, during the time of the Lord Jesus, before that, and even after that, the fathers or the mothers, the family system, the elders really lorded it over everybody else in the family. At isa sa mga very strong suppressors, isa sa mga talagang oppressors, no? At mga dominant forces in the universe was your elder. But the Lord was saying, let the dead bury their dead. It is a very, very deep way of saying, be free from being needlessly controlled by your father. And now that he's dead, controlled ka pa rin niya. No? Binibigyan niya ng laya ang tao na gawin ang dapat niyang gawin kahit pa nga ang ibig sabihin na hindi niya maililibing ang tatay niya. Siyempre, ang mga theologians, maraming reading dyan. Ano? Pero tingnan ninyo na the Lord was cutting vertical powers that oppressed people. Isa pang nang-o-oppress were men oppressing women. Kaya nung si Martha, sabi niya, o yung si Mary, hindi man lang magpunta sa kusina. Hindi siya magtrabaho ng babae. Bakit siya nakikiupo sa mga kalalakihan? Sabi ni Lord, it will not be taken from her. Let her sit here. So, He was changing the way women were being treated and perceived. Isa pang aping-apay, yung mga bata, hindi pinapalapit yan, hindi sila kasali sa mga activities. Hindi katulad ngayon, yung mga bata bida sa ating mga social events and family events. Kaya yung mga bata, nung inilalapit kay Jesus, nagalit ang mga disciples because it was against tradition. Because children were nobodies. But what did Jesus do? Sabi niya, huwag niyong pigilin ang mga bata. To such as this belong the kingdom of heaven. Tapos kinalong pa niya at binless niya yung mga bata. Pinawalan din niya yung bata from being nobodies. So, kinakat niya yung mga yan. At isa sa mga kinat niya, yung power sobra ng mga elders ng family sa pagkontrol sa kanilang mga anak-anak. So, ano sinasabi natin dito? At kinalaman ito, dito sa sinasabi ni Solomon, huwag kayo mandumina. Usually sa pamilya natin may sobrang mga dominante, no? Yung laging ulam na gusto nila, yun ang laging lulutuin. Kung ayaw nila ng radyo, walang magra-radyo, di ba? Kung gusto nila may radyo, nabingin ang lahat dahil nagra-radyo sila. Dapat bigayan. Dapat ipinapasa mo rin sa iba yung remote, no? Hindi ikaw lang may hawak, gusto mo ilipat ka ng lipat. So, anong ginawa mo sa buhay para ikaw lang, kung ba ikaw may hanap buhay? Kung ba ikaw yung may pera? So we should set people free. And especially husband and wives. Lalo't kayo kasal na, yan ang asawa ninyo, tanggapin nyo na. Para madali-dali ang buhay nyo. No? Huwag nyo nang laging ambisyonin baguhin niya dahil pinakasalan nyo, ganyan na yan no? So, tanggapin nyo na. At tayo naman, kung gusto nating paligayahin yung mga nagmamahal sa atin, let's try to accommodate them. Tayo yung mag-adjust, tayo yung magbago. Pero hindi yung iba ang dinodominate mo para magbago sila. Iba naman pag nagvo-volunteer siya magbago para lumigaya ka no? So dapat yung tao naman na nagvo-volunteer pero wala naman dapat pumipilit sa kanya. Tatahimik ang mundo pagka sinunod natin ang mga karunungan na ito ni Solomon.